Ano ba ang tubig sa Tingnan ang hawak ni Ma'am. Anong hawak ni Ma'am? Tubig! So, mahalaga ba ang tubig para sa atin? Bakit kaya? Saan ba ginagamit yung tubig? Tanghali na nang pumasok sa eskwelahan ang 7 taong gulang na si Jessimer. Saan kaya pwede natin gamitin yung pinanlawan ng laman? Okay, pwede pa rin ito. Nag-igib pa kasi sila ng tubig ng kanyang ate kaninang umaga at kinailangan pang ihatid ito pabalik ng bahay. Yung huling banlaw sa pinang. Alam na ito ng guro ng bata. Yes, ma'am. Saan kayo kumukuha ng tubig? Sa bomba. Sa bomba. So, Hindi lang nalilate, kundi madalas absent si Jessimer sa school dahil sa kasalatan ng kanyang pamilya. Favorite na subject mo sa school pag pumapasok ka? Mag-minus. Plus minus? Pa. Ah, gusto mo ba makatapos sa school? Paano yan? Madalas ka nag-a-absent. Oo nga. Ano ba sabi ng mama at papa mo? Gusto ba nilang makatapos kayo sa school? Hindi yan. Hindi. Bakit hindi? Ano man nasabi yan? Sabi kasi nila, tutulong na lang daw ako sa kanila. Hindi na daw ako mag-aaral. Okay lang ba sa'yo yan? Gusto mo mag-aaral? Apa. May mga araw ba, Jessimer, na wala kayong baon sa school? Apa. Pag wala kayong baon, sa bahay ka na lang. Hindi. Minsan wala kaming baon, nag-aaral ako pag silong mo ng trabaho. Bakit ka nag-aaral kapag nasa bahay ka lang? Nagbabasa. At nagpa-practice magsulat. Pagkatapos ko yun, magpahingi muna ako. Pagkakabati ako, pagkita ko, sila ay nagigib ng tubig na. Sinabi ko, bakit wala sila dito sa bahay? Pinupuntahan mo sila pag ganun? Apa, para matulungan ka din sila. So, bago tayo umuwi, magigib muna tayo ng tubig sa dagat para bukas may pambuti tayo sa sila. Dapat mag-iigib lang. Ngunit hindi rin mapigilan ng mga batang maglaro sa tubig. Halos lahat, lumalangoy na sa dagat. Pero hindi si Jessimer, na matyagang sumasalok ng tubig tulad ng utos ni teacher. Sa murang edad, parang matanda na kung mag-isip ang bata. Lagi bang natutustusan yung mga pangangailangan niya? Hindi. Ano yung mga bagay na hindi ninyo na kukuha dahil sa kulang yung anustos, kulang yung pera? Yung kanin, ginagawa siya. At yung pag wala kaming ulam, Anong kinakain niyo pag ganun? kakape. Kape lang? Apa. Wow, buong araw kape lang iniinom mo. Hindi ka ba nagugutom? Hindi. Apa. Minsan nga, pag wala kaming kape, tubig. Kaso lang ang tubig maasin. Alat. Apa.
Patuloy naman ang graduation practice ng mga estudyante ng grade 6. Jessa M. Rovelda. Pag nagpunta ka sa school, mag-isa ka lang pupunta doon? Opo. Tapos, saan ka titira? Mag-uupa kami ng bahay. Sino ang magbabayad nung upa sa bahay? Si Mama. Bakit gusto mo ipagpatuloy yung pag-aaral mo? Para matulungan ko po sila. Anong pakiramdam mo na si Mama at Papa nagsisikap para matapos yung pag-aaral mo? Masaya po. Yung mga iba bang nagpapaigib din sa'yo ng pagbira? Opo. Kailan mo ginagawa yon? Pag wala pong pasok. Magkano ang binabayad nila sa'yo? 30. Bakit mo ginagawa yon? Para may pambaan po ako sa pag ma-eskwela ako. Nakakaipon ka ba? Opo. Anong pinag-iipunan mo? Anong gusto mong bilhin? Cellphone. Cellphone. Pero bakit cellphone ang ano mo? Bakit cellphone ang gusto mo? Bilhin. Para matawagan ko po yung mga kapatid ko na hindi ko po nakikita. Bago umuwi, kailangan uling magigib sa balon ng magkapatid na Jeline at Jessimer. Kapag sinasamahan ka ni Ate Jeline, ano yung ginagawa niyo habang nilalakad? Nagkakanta. Ah, talaga? Ano kinakanta niyo? Yung bahay ko ba? Bahay Kubo? Sample nga. Game. Bahay. 1, 2, 3, go. Bahay ko ba kahit konti ang halaman doon ay sabi ka sikawas at talong sigarilyas at tabi sitaw, bataw, patani kondol, patola obot, kalabasa at saka mayroon pa labanos nastasa sibuyas, kamatis, bawang at luya sa paligid-ligid ay pangangailangan niya. Fight! Kayo ba, Jessimer, meron kayong bahay kubo? Wala. Wala. Saan kayo nakatira? Sa bahay. Kamusta yung bahay ninyo? Hindi. Mapangit. Pangit ang bahay niyo. Bakit? Apa. Ano yung itsura ng bahay niyo? Sira-sira. Bakit nasira-sira? Kasi yung umagyo. Bumagyo. Papa. Mula nung bumagyo, hindi ninyo na naayos. Papa. Kasi wala kasi kaming pera pang bili yung plywood. Nasa ibang isla ang magulang ni Jessimer para magtrabaho sa koprahan doon. Kaya sila munang magkakapatid ang nag-aalaga sa isa't isa. Mahirap ba ang buhay dito sa inyo? Opo. Nararamdaman mo yun kahit bata ka pa.
Sabi nila, hindi tunay na maintindihan ang halaga ng tubig hanggat hindi nararanasang magbuhat ng timba. Hindi rin ganap na mauunawaan ang tamis ng bagong oportunidad hanggat hindi nararanasang maging salat sa biyaya. Sa pagtatapos ng mga mag-aaral sa munting komunidad, 2 landas ang naghihintay sa kanila. Ang mundong kinakatawan ng mga poso at balon ng isla, nakapako at tila hindi nagbabago. O ang daigdig sa kabilang panig ng nagniningning na dagat, malawak at puno ng posibilidad. Panahon, may mga humahamon sa kanilang kapalaran. Naglalakas loob na sumibol sa isang lupang uhaw sa pagkakataon. Magandang gabi. Ako si Atom Araudi at ito ang Eyewitness.